Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa mga serye ng mga mana ng kapahayagan o mga leksyon na akin pong itinalaga upang sa mga new converts o yung mga bagong nabautismuhan at mga anak ng Diyos na bagong pumasok sa kaharian ay makapakinig ng mga salitang ito na nagmumula sa akin. Noong mga nakaraan ay napag-aralan natin ng maraming mga kapahayagan na alam kong nakapagpatibay sa inyong mga pananampalataya at nakapadagdag ng mga kaalaman sa ating paglakad bilang mga anak ng Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan na kinakailangan tayo ay mapuno ng kaalaman, ng karunungan at ng kaunawaan sa mga salita niya, sapagkat kung wala ito ay hindi tayo lalago sa mga espiritual na paglakad. Kasama natin ang pagsunod sa ating mga espiritu at yung pagpapatibay ng ating pananampalataya. Tulad ng sinabi niya na ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig ng mga salita ng Diyos. So, mga salita ng Ama na naging mana ng kapayagan ang siyang sikreto ng pagpapalakas ng ating pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay ang paniniwala. Paano tayong maniniwala kung wala tayong karunungan o kaalaman o kaunawaan sa kanyang mga sinabi? Kaya ngayon, ang kanyang bayan din naman ay nagiging spiritually matured sa paglakad sa kanyang kalooban dahil sa walang humpay na pagpapahayag ng anak ng Diyos sa mga mana ng kapayagan. Sinasabi nga niya, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang aking bayan ay nasisira sapagkat sila ay kulang ng kaalaman. Hindi po mangyayari sa atin ang bagay na yon dahil dito talastas natin na ang lahat ng mga kaalaman, karunungan at pagkaunawa ay ipinagkaloob na ng Ama sa atin sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak. So sa mga sandaling ito, nasa isang leksyon tayo na atin pong pag-aaralan. Walang iba kundi ang tinatawag sa English na religiosity versus spirituality. Palagay ko ito yung lesson 8 natin sa mga sandaling ito. Kaya't isang maigting na pag-aaral at pagpapanaliksik sa mga salita niya na magbibigay sa atin ng kompletong kaalaman, pagiging religyoso at pagiging espiritual. Kala ng maraming tao pagka sila ay religyoso na, tulad ng mga nasa church age o nasa mga denominasyon at relihiyon, habang sila ay nagsasamba, habang sila ay may mga anyong panglabas ng relihiyon, ay iyon na ang pagiging espiritual. Napakalaking kamalian po nun, mga kapatid, sapagkat ngayon, ibinabalik ko ang ating paniniwala sa pagsunod sa mga salita ng ating dakilang Ama upang tayo ay tunay na maging espiritual. Sapagkat hindi po espiritual ang pagiging relihiyoso. Maaari tayong relihiyoso pero hindi tayo espiritual. Pagka tayo ay espiritual, tayo ay sumusunod sa kalooban ng dakilang Ama at siyang katanggap-tanggap sa kanyang harapan. Sinabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay espiritu at ang lahat ng mga sumusunod sa Kanya, sumasamba sa Kanya, ay sambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, sa katunayan, ito nga ang pananaw natin, katulad ng pananaw ng ating dakilang Diyos. Siya ay espiritu, ang lahat ng sumasamba sa Kanya, sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Sinabi rin niya sa kanyang mga salita sa Juan 6:63, ang mga sinalita ko sa inyo
ay pawang espiritu at katotohanan at buhay. The words I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang mga sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at buhay. So, paano natin matitiyak na tayo ay isang espiritual at hindi lamang religyoso? Pagka tayo ay nagsimula ng sumunod at tumupad sa mga salita ng ating makapangyarihang Ama. Tulad ng sinabi niya sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi lahat ang tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon. Lahat naman nata ng mga relihiyosong tao sa denominasyon at relihiyon ng Church Age ay tumatawag sa Kanyang Panginoon, Panginoon. Pero sinabi niya, hindi kayo lahat papasok sa kaharian ng langit. Sino lang? Yung mga tumatawag sa Kanya, ngunit sumusunod din naman sa Kanyang mga sinabi o tumutupad sa Kanyang mga sinabi. Ano mga kapatid, ang ibig sabihin ng pagiging relihiyoso? Ang terminong relihiyon ay nagmumula sa Latinong salita re plus yung ligare. Ay ibig sabihin religare, coming back to God. Nang ibig sabihin, ang pag-ugnay o pagpapanumbalik o reconnect or go back. Yan po ang ibig sabihin ng salitang relihiyon. Galing yan sa Latinong salitang religare. So, ang pagkarelihiyoso ay ang pagpapasakop sa paniniwala o sistema na nagsisilbing alituntuning moralidad na namamahala sa kaugalian ng tao. Ang pagkarelihiyoso ay merong panlabas na pamamaraan ng pagsamba. Number 1, nagpapalayas din sila ng demonyo, nanghuhula din sila, gumagawa rin sila ng mga kababalaghang gawa, sila nagsasaulo ng mga bersikulo ng Bible, minememorize pa nila ito, sila'y laging nagbabasa ng Biblia, laging nananalangin, meron silang sariling doktrina o paniniwala na makapagliligtas sa kanila. Lahat ng ito ay pagiging relihiyoso. Nakita naman natin sa Church Age, lahat ng denominasyon diyan at relihiyon, matatawag nating relihiyoso. Nagba-Bible study, nagsasamba, nagbibigay din naman. Pero may kaibahan. Kung ating susuriin, sasaliksikin, ang banal na kasulatan at ang kaugaliang relihiyoso lang, makikita natin ang malaking kaibahan sa pananampalatayang ito. Sapagkat kung hanggang doon lang sa paggawa mo ng mga bagay ng relihiyon ang iyong pananampalataya at hindi ka tumutupad, sumusunod, ikaw sa harap ng ating dakilang Ama ay walang kabuluhan ang iyong pagsamba. Tulad ng sinabi niya rito sa Mateo 7:26 hanggang 27, ito naman ang sinasabi. Pakibasa nga. Opo, Pastor, sa Mateo 7, versikulo 26 hanggang 27. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ng ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Ito yung sinasabi ng ating dakilang Ama sa Mateo 7:26 hanggang 27. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha, hinampas ang bahay na yaon at nabagsak, at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Maliwanag ang mga salitang ito ng ating dakilang Ama na hindi natin pwedeng baligtarin, hindi natin pwedeng salungatin, at hindi natin pwedeng palitan. Sinabi niya, pag nakikinig ka raw ng mga salita niya, pero hindi mo tinutupad, katulad ka ng isang taong mangmang
na nagtayo ng iyong bahay o ng iyong pananampalataya sa ibabaw ng buhanginan. Pag ito ay sinapul ng hangin, ng bagyo, ng baha, ng unos, ito'y babagsak sapagkat ito'y nakatayo sa buhangin. Ganito ang pagkakadescribe ng ating dakilang Ama sa isang taong nakikinig lamang, relihiyoso lamang, pero hindi naman gumaganap, hindi naman tumutupad. Kaya dito sa bansang Karian, ang ating pong pinakamahalagang pinag-aaralan at ang ating mahalagang tinutupad ay ang kung paanong sumunod sa mga kalooban ng dakilang Ama. Kaya't meron tayong paglago, meron tayong pag-usbong ng ating mga kaalaman sa kanyang dakilang kalooban upang ito ay hindi lang pag-aralan kundi ito ay sundin. May tinatayang 4,200 na natatag na mga relihiyon sa buong sanlibutan at karagdagang pang 10,000 o 10,000 na mga pansariling denominasyon, sekta at mga organisadong pananampalataya. Ang lahat ng ito ay nagpapahayag na dadalhin nila ang tao sa langit. Bawat isa sa mga relihiyong ito ay nagpapahayag na dadalhin nila ang tao sa langit. Mangangaral, magtatayo ng isang organisadong relihiyon. Pagkatapos, ipahahayag na si Jesucristo ang tagapagligtas. Ngayon, paano mo nalalamang yung kaniyang itinatayong organisadong relihiyon ay galing nga sa Diyos? Tingnan mo yung buhay noong una na naging leader nila sapagkat yon ang nagtayo nito. At ito ang nag-organisado nitong mga relihiyong ito. Paano siya iniligtas ng sinasabi niyang Jesucristo na tagapagligtas? Nasuri na po natin yan, mga kapatid. Paano ka iniligtas? Sa pamamagitan nung itinuturo mo. Yun din ang una mong tinanggap na purportedly ay itinuro ni Kristo sa iyo. Kung itinuro niya sa iyo at itinuturo mo naman ang hindi nasusulat sa kanyang mga salita, ay bula ang Kristo ang nasa sa iyo, lalo na kung wala itong pagtupad sa kanyang mga salita. Paano mo namang tutuparin ang isang bagay na hindi naman totoo? O paano mo namang susundin ang isang bagay at tatayuan mo ang isang bagay na wala naman sa sinabi ng ating dakilang Ama, tulad ng pananampalatayang Holy Trinity. Wala naman yan. Tulad ng pananampalatayang siya'y tao lamang. Puro ito salungat sa lahat ng mga sinabi ng ating dakilang Ama. At paano mo tatayuan yon? Paano mo susundin yon? Na wala naman dyan. So, mag-ingat tayo sa mga bagay na ito na tulad ng naipahayag ko ngayon, walang ibang nakapaglahad nito at nakapagbunyag nito, kundi ang hinirang na anak na ngayon ay pinagkatiwalaan sa kingdom age. Ang iba, takot silang sabihin na ito ay wala sa kasulatan. Ang iba naman ay isinasantabi na lang ito dahil mawawala ang kanilang popularidad. Hindi na sila pakikinggan. Dito sa ating pong pananampalataya sa kingdom age, mga kapatid, ay meron din akong ipinapangaral na Jesus Christ. Sinasabi ko rin ang kanyang pangalan. Sinasabi ko pa ngang siya ang aking Ama. Paano ko ipagkakaloob sa isang tao ang hindi ko naman tinanggap? Kaya ang tanong, paano niya akong iniligtas? Totoo ba itong Kristong tinanggap ko o tulad lamang siya ng mga bulaang Kristo na tinanggap ng mga nasa relihiyon at denominasyon na pag sinuri mo, ang pangalan lamang ang tama, pero ang katauhan ay isang bulaang Kristo ang ipinapakilala sa pamamagitan ng kanilang mga turo at aral, na kung saan, kung susuriin mo, ang dapat tumanggap nito ay ang una na nag-organisa ng relihiyong yon. So siya muna ang iniligtas ni Kristong sinasabi niya
Kaya pag sinuri natin kung paano siyang iniligtas, mali naman ang pagkaligtas sa Kanya sapagkat ibang Kristo ang tinanggap niya. Kaya nga man nagsasabing, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo na darating sa sanlibutan ito. Nagdadala ng panlilinlang na kung maari, pati na ang mga tinawag ay kaya nilang linlangin. Mga kapatid at mga kaibigan at mga anak ng Diyos, narito ako ngayon para liwanagin ito sa inyo. Isa rin ako doon sa mga tumatawag na siya ang aking Panginoon, siya ang aking amang nagligtas sa akin. Tanungin ninyo ako, paano niya akong iniligtas? Iniligtas niya ako nung sinabi niyang magsisi ka, isuko mo ang kalooban mo, at ngayon tuparin mo na ang kalooban ko para makapasok ka sa kanya, sa aking kaharian. Di ba tama yung sinabi niya sa Matthew 7:21? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang tumutupad lang sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya narito sa kaharian ng Diyos na pinadala at pinagkatiwala sa kanyang anak ang tunay na pagsunod at ang tunay na pagpasok sa kaligtasang tunay na ikaw ay makapapasok sa kanyang kaharian. Kaya dito ang itinuturo natin paanong ang tao ay sumunod sa kanyang dakilang kalooban. Kaya kung wala itong spiritual na component ng pagtuturo ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban, ay hindi magiging spiritual ang tao hanggang sa pagiging relihiyoso na lang siya. Ngunit ang mga relihiyoso, ang akala nila ay ligtas sila. Ano po ang pagiging relihiyoso? Ang pagiging relihiyoso ay ang pakikinig lamang ng salita ng Diyos. May anyo ng kabanalan, ngunit walang kapangyarihan, walang pagsusunod, walang pagtupad sa kanyang kalooban. Kaya kung iyong titingnan at hindi mo alam ang mga bagay na ito, na akin ang naipahayag, kaya mahalagang may anak ng Diyos na may produce ang Ama. Kung wala, bulag tayo sa mga bagay na ito. Naakala natin ang daan na ating dinadaanan noong una ay siyang tama na daan papunta sa kaligtasan. Hindi pala natin alam na ito ay daang papunta sa kapahamakan. Nakikinig, hindi naman sumusunod. Relihiyoso, wala namang kapangyarihan dahil walang pagsusunod, walang pagsisisi. Tinatawag ang kanyang pangalan, ginagamit ang kanyang salita. Ngunit ayaw nilang tuparin ang mga ito. Kaya iniwan nga ang church age. Kaya nga lumitaw ako . Kaya nga lumitaw ang kingdom age na ipinamahala sa akin . Anong sinabi ng Proverbs 14:12? May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay ang daan ng kamatayan. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. May daan na tila matuwid sa isang tao, relihiyosong daan. Ngunit ang dulo niyaon ay ang daan ng kamatayan. Ngunit sapagkat walang pagsusunod, sa katapos-tapusan, makikita mo sa dulo ang iyong buhay ay nasa kapahamakan pala. Wala ka palang kaligtasan. Ganun din ang sinabi ng apostol na si Pablo sa Roma Kapitulo 10, versikulo 2 hanggang 3. Ganito ang kanyang sinasabi. Sapagat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na may tayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Biro mo ito, mga kapatid, napakahalagang pakinggan natin at ating pagmuni-muniin sapagkat mahalaga ito. Sinabi ni Pablo, pinatotohanan kong may pagmamalasakit sila sa Diyos. Relihiyoso. Datapwat hindi ayon sa pagkakilala, hindi ayon sa karunungan, sapagkat wala silang pagsusunod. Hindi sila naging espiritual. At hindi nila alam ang mga tuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na may tayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos.
Anong katwiran ng Diyos na sinasabi rito? Ni Pablo, na apostol. Ang mga salita niya at ang pagsusunod nito, yan ang magiging katwiran ng Diyos sa buhay mo. Wala sa kanila yon. Pagka wala yung ganon, religyoso ka lang, ginagamit mo ang kanyang salita, ginagamit mo ang kanyang pangalan, at ikaw ay nagsasamba rin naman, gumagawa ka ng mga ministeryo ng isang relihiyon o isang denominasyon, na akala mo yun ang daan na matuwid, na akala mo yun ang makapagliligtas sa iyo, na sa dulo pala niyaon ay kamatayan. Pag ganun ang iyong pagsamba at ganun ang iyong pananampalataya, ano ang sasabihin ng Ama sa iyo? Narito sa Marcos Kapitulo 7, sa 1-7. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Biro mo mga kapatid, pagkapahat religyoso lang tayo, iginagalang natin siya sa ating mga labi, nagpe-praising tayo sa Kanya, umaawit tayo, nagsasalita tayo, nangangaral tayo, nagba-Bible study tayo mula sa ating bibig. Pero wala namang pagtupad. Ano ang sinabi niya? Pero malayo ang puso nila sa akin. Ang ibig sabihin, pagdating na sa obedience, pagdating na sa pagtutupad, obedience, nagsisitalikuran na ang mga yan. Ayaw na nila. Kaya't ako, pag natuturo ako ng obedience dito, nilalait ako Inuusig ako, pinapersecute pa ako. Bakit? Kasi ayaw nila yon. Anong klaseng pagsamba yon? Relihiyosong pagsamba. Katanggap-tanggap ba sa harap ng Diyos? Hindi. Sinabi niya sa verse 7 ng Mateo Kapitulo 7, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Pag ganito ang ating paglilingkod, nagsasamba nga tayo, hindi naman tinatanggap ng mga makapangyarihan, walang kabuluhan sa kanyang harapan, ano ang maihahalin tulad natin sa mga taong ganito o sa mga formang organisadong relihiyong ganito? Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa pangalawang Timoteo 3:5. Sinabi niya rito, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. May anyo ng kabanalan, relihiyoso tingnan, pero wala namang kapangyarihang dala sapagkat walang pagsusunod. Relihiyoso pero hindi espiritual. Ganon din ang sinabi ni Pablo kay Tito dito sa Titus 1:16 na nagsasabi, sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ano ang sabi ni Pablo? Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Biro mo yon, relihiyoso sila, nagpapanggap na kilala ang Diyos, ginagamit ang kanyang salita, ang kanyang pangalan, pero ikinakaila naman siya sa pamamagitan ng kanilang gawa. Ano ang kanilang gawa? Puro gawa ng pagiging masuwain. Yan din ang sinabi ni Pablo, malulupit, masuwain, at itinakwil sa bawat gawang mabuti. Pagsusunod ng pinag-uusapan, yun ang spiritual component na magiging spiritual ka, ikinakaila na nila yon. Meron bang kabuluhan sa harap ng Ama yon? Wala. Ayon sa kasulatan, isa lamang ang daan upang maligtas ang tao. Iyan ay ang daan ng kanyang anak, kaya siya ay nag-produce ng isang anak na kaya niyang pagkatiwalaan at magmamana sa lahat ng bagay.
Kaya nandito ako ngayon sa Paradise Garden of Eden Restored sa Covenant Mountain sapagkat dito ginanap ng anak ang lahat ng pagsusunod na dapat niyang ipakita sa Ama upang siya ay pagkatiwalaan. Tinawag ako, binigyan ako ng pagkakataon, kaya't ako'y itinalagan niya sa lugar na ito ng mga 5 taon upang dito ay pag-aralan ko ang kanyang mga salita na ipinahayag sa akin, lalong-lalong na yung pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Absolute obedience to the Father's will ang itinuro sa akin dito. Kaya naririto ako ngayon, isang malaking significance para sa akin ang magsabi sa inyo na nakapag-produce na siya ng anak mula sa fallen Adamic race, na sumunod sa kanyang kalooban, na ako ngayon ang nagtuturo sa lahat na maari rin yung sundin ang kanyang kalooban at maari na rin kayong maging mga anak ng Diyos. Ito yung subject na pinag-uusapan natin dito sa kaharian ng Dakilang Ama. So nang ako'y naging anak, minanak ko ang kanyang mga salita. Isa na rito, yung Juan 14:6. Anong sinabi ng ating Ama rito? Minanak ko na pag-aari ko ngayon. Basahin mo nga sa Juan 14:6, ganitong sinasabi. Opo, Pastor, sa Juan 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang anak lamang ang pwedeng magsabi niyan ngayon. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang ibang makaparoroon sa Ama maliban na sila ay dumaan sa akin o kundi sa pamamagitan ko. Yan ang minana ko sa ating Dakilang Ama dahil sa pagsusunod. Kaya ngayon, tuturuan ko naman ang lahat ng gustong pumunta sa Kanya at maligtas sa pamamagitan ng Kanyang hinirang na anak na walang iba rin ang itinuro sa akin. Magsisi ka, sumunod ka, bibigyan ka ng kapangyarihan maging anak ng Diyos, ibibigay siya yung espiritu ng pagtutupad sa Kanyang dakilang kalooban. Sinabi ng Ama dito na walang daan sa kaligtasan kundi ang anak lang. Kaya ngayon, itinapo na yung relihiyon at denominasyon. Ipinagkatiwala sa anak ang kingdom age na kung saan papasok ang mga anak niyang nagsisi. Dito, makikita ninyo na ang anak pala ang daan ng katotohanan at ang buhay at siya rin ang pintuan na kung saan kayo makapapasok. Sinabi niya sa Juan 10:9, "Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan." Mga kapatid, ang anak ang tanging daan ng kaligtasan sa mga sandaling ito. Siya ang daan, katotohanan at buhay. Siya rin ang pintuan. Kaya't narito ako bilang hinirang na anak, minana ko ang mga salitang yan. Nung ako ay naging anak niya, templo niya, tahanan niya, nananahan na ang Ama sa aking kaloob-looban, sa aking buhay. Kaya't ang mga sinasalita ko, hindi ko sinalita sa sarili ko, kundi sa Amang nagpadala at nagpatayo sa akin. Ano ang ibig sabihin ng pagiging espiritual? Mga kapatid, ang pagiging espiritual ay isang mahalagang aspeto ng isang espiritual na karanasan. Itapon na natin yung pagiging religyoso, pakikinig, hindi naman sumusunod. Kaya ang church age na gano'n ang kanilang pag-uugali ay itinabi ng Ama at itinayo ang kingdom age. At ito'y pinagkatiwala sa isang nakapanaig o naging matagumpay na magmamana sa lahat ng mga bagay upang matupad ang Revelation 21:7. Kaya't natupad nga ito, ako ay nagtagumpay, minana ko ang lahat ng mga bagay, sonship and kingship, at ngayon siya ang aking Diyos, hindi lamang Ama kundi Diyos, na susundin sa aking buhay, hindi na yung kalooban ko, kundi siya na ang susundin ko, at ako naman ay kanyang naging anak. Ang pagiging espiritual ay ang
terminolohiyang pangkaharian ang salitang ito. Ang isang tao ay may tuturing lamang na espiritual kapag siya'y sumusunod sa kalooban ng Ama. Hindi lang nakikinig, kundi sumusunod sa kalooban ng Ama. Etong sinabi ng Mateo 7:24. Basahin natin hanggang 25. Ganitong sinasabi. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Napakaliwanag mga kapatid ng sinabi niya rito sa Mateo 7:24 hanggang 25. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, ito yung spiritual. Nakikinig, ginaganap, he that heareth my words and obeys them and do them. This is the spiritual person. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Matibay. Kahit ano pa ang humampas sa bahay na ito, pananampalatayang ito, ay hindi ito tutumba. At lumagpak ang ulan, bumaha at tumihip ang mga hangin, hinampas ang bahay na yaon, hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ano yon mga kapatid? Ang mga nakikinig, tumutupad, sumusunod sa kanyang salita, mga espiritual na mga tao, nagmumula sa kanyang hinirang na anak at mga anak pang darating na ganito rin ang kanilang susundin, tatanggapin ang aking sinabi, silang lahat ay tulad ng isang taong matalinong nagtayo ng kanyang pananampalataya sa matibay na kinatatayuan, anumang kapagsubukan, anumang mga pag-uusig o kahirapan ang dadapo sa pananampalataya mo, hindi ka babagsak, nananatili ka, sapagkat ikaw ay natatayo sa ibabaw ng bato. Matigas, mahigpit at matibay ang pagkakatayo mo. Magiging anak ka nga, paano kang totomban yan? Ako yung modelo mo, ako yung standard mo, ako yung unang gumanap at sumunod sa kanyang mga sinabi. So, upang magkaroon ng pagbabago at maging espiritual na anak ng Ama, kinakailangan ay magsisi at sumuko ang isang tao ng kanyang sariling kalooban at ito ay pailalim sa kalooban ng Ama, ngunit ang kalayaan ng pagpili ay kanyang gagamitin para gawin ang desisyong ito. Use your freedom of choice in deciding to follow the Father's will by repentance. Piliin mo sa iyong malayang pagpili na ikaw ay magsisi, sumuko at sabihin, mula ngayon, hindi na ang kalooban ko ang masusunod kundi ang sa iyo na. Walang ibang paraan kundi yung pagsisisi. Sinabi nga ng Ama dito sa Lucas 13:3, sinasabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayo'y mangagsisi ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. I tell you nay, but except you repent, you shall all likewise perish. Repentance, pagsuko ang susi ng ating pagpasok sa kanyang kaharian. Pag hindi tayo nagsisi at sinabing hindi ng kalooban ko, tutuparin ko kundi ang sayo na, tapos dumaan ka sa iyong kapagsubukan ng apoy kung totoo ba yung sinabi mo, patotohanan mong ikaw nga ay nagsisi, patotohanan mo na ikaw talagang susunod ka sa kanyang kalooban, anuman ang mangyari, pag ikaw ay nagtagumpay, eto na yung daan para ikaw ay magmamana rin sa lahat ng mga bagay. Yun ang tunay na kaligtasan na aking dinadala sa sanlibutan ito. So, itong mga bagay na ito na ating pinag-uusapan, mga kapatid, hindi naunawaan ng karnal o natural na kaisipan ng mga espiritual na bagay na ito sapagkat ito ay nasa ikaapat na dimensyong kaalaman sa espiritual na daigdig. Kailangang umangat ka sa espiritual na pag-angat ng mentalidad, ng frequency para maunawaan mo ang sinasabi ko. Kasi puro espiritual ito. Ang pagsusunod, maunawaan mo.
na ito pala yung pagiging espiritual at ito pala yung katanggap-tanggap sa harap ng ating dakilang Ama. Sinabi niya sa unang Korinto 2:14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. So para sa mga taong makalaman, makamundo, taong ayon sa laman, hindi niya matatanggap ang mga bagay na espiritual, lalo na yung pagtinuro mo ng pagsusunod. Sapagkat para sa kanya, ito'y mga kamangmangan. Sumusunod pa rin siya sa kanyang sariling kagustuhan. Kung ano yung gusto niya, siya pa rin sinusunod niya. Wala pa rin kinalaman ang mga salita ng Diyos sa kanyang buhay. Ito yung taong nasa laman na hindi naunawaan ng mga bagay ng Espiritu at sapagkat ito'y sinisiyasat ng Espiritu. Kaya dapat tayo'y umangat, magsisi, pumunta sa pang-apat na espiritual na dimensyon upang maunawaan mo ang mga sinasabi ko at maunawaan ka rin ng dakilang Ama sapagkat magiging anak ka na niya. Maliban dyan, hindi tayo magkakaunawaan talaga. Kontento ka na lang nasa relihiyon at denominasyon. Kontento ka na lang na maging religyoso. Nakala mo, ligtas ka. Pero pag kaligtasan ng pinag-uusapan, wala nang ibang makapagliligtas kundi ang pagiging espiritual. Para maging espiritual, makinig at sumunod. Para makapakinig ka at sumunod, magsisi ka muna. Itapon mo sa iyong malayang pagpili na hindi na ang iyong gusto ang susundin mo. Ang gusto na ng ating dakilang Diyos na Ama ang iyong susundin. So upang maunawaan ang mga espiritual na bagay, kailangan munang maging ganap na espiritual ang tao, tulad ng sinasabi ko. Ito yung sa 1 Corinthians 2:9-10. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Para tayo'y maging espiritual, kailangan tayo ay makinig, sumunod, at pagkatapos makikita natin sa pananampalataya ang mga bagay na hindi nakikita ng mata ipahahayag sa atin. Kaya ito sinabi ng unang Korinto 2:9-10. As it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Hindi nakita ng mata, hindi nadinig ng tenga, hindi pumasok sa puso ng tao, ito ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Paano natin tinanggap ito? But God hath revealed them unto us by His Spirit. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kaya nga may nagtanong sa akin, paano ko raw alam ang mga bagay na ito na hindi naman nila nabasa, hindi naman nila nakita. Sabi ko nga, totoo nga ang natutupad ang banal na kasulatan sa mga tanong nyo. Hindi nyo nakita, hindi nyo narinig, hindi pumasok sa puso ninyo, pero ito yung inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya hindi na nabasang ang bagong Jerusalem nasa Davao, ang magiging appointed son si Pastor Apollo Kibuloy, at ang bagong langit at ang bagong lupa ipagkakatiwala sa Kanya, pati ang kaligtasan. Wala yan, hindi nasusulat. Di natupad talaga ang unang Korinto 2:9-10. Paano ko nalaman ang mga bagay na ito? Versikulo 10. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kaya malagang ako'y naririto para ituro ang mga bagay na ito sapagkat dito sa bundok na ito, sa loob ng 5 taon, ipinahayag isa-isa ng Amang Makalangit ang lahat ng mga bagay
na ito na aking ibinabahagi naman sa lahat sa inyo. So, mga kapatid, ang punto natin dito is ang pagiging espiritual. Pagka maging kingdom citizen ka, maging anak kang tunay, nakapagsisi, pumasa ka sa iyong kitbog at tamayong, pagkatapos idineklara kang son and daughter or anak ng Ama, ikaw ay isang spiritual na katulad ng Ama na nanganak sa iyo sa espiritu at ikaw at siya ay nagkakaunawaan. Kaya ikaw naman ngayon ang katulad ko na magtuturo naman sa iba na ang mga bagay na ito na tatahakin natin ay hindi tulad ng relihiyon at denominasyon na nakikinig lamang, wala namang pagtupad, iba ang sa atin, kompleto, sapagkat sa ating pakikinig, naroroon na rin ang pagsusunod. Kaaya-aya sa harap ng ating dakilang Ama. Pagpalain kayong lahat sa araw na ito sa mga mana ng kapahayagan na ating tinanggap hanggang sa susunod na mga serye ng ating mga leksyon o mana ng kapahayagan. Ako ay makikipagkitang muli sa inyo, mga anak ng Diyos. Pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Ama sa pamamagitan ng kanyang pangalan, ang pangalan higit sa lahat ng pangalan, ang pangalan ng ating dakilang Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang mensaheng inyong napakinggan ay bahagi ng 15 panimulang mga leksyon para sa mga kingdom citizen. Antabayanan ang mga susunod pang mensahe ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy.